Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chili. Dear Max FM, please call me Madison. Since elementary ako until nag-college, love na love ko ang name na Madison. Lagi kong ginagamit bilang alias ko sa slumbook, sa nickname, at kahit sa Facebook account ko. Madison pa din. Pero ang Madison ay napakalayo sa true name ko. Naewan ko sa parents ko kung bakit sinluma ng baol ni Lola ang pinangalan nila sa akin. Kaya wag nyo nang alamin. At kaya naman, kukonti lang nakakaalam talaga ng real name ko, as in sa birth certificate ko na name. Kasi naman, malayo ang palayaw ko sa tawag nila sa bahay at sa school. Wala ko nga ito si Madison kung tawagin. Babaeng babae sa paningin ng karamihan kasi maarte ako at suplada akong suplada. Mataray kapag naiirita. Pero mabait naman ako if mabait sila sa akin. Second year high school ako. Bansag sa akin ay si Madison na mataray. Malakas ang appeal sa mga lalaki. Madaming nanliligaw nun sa akin. Kahit yung mga bully, nanliligaw pa din. Pero wala akong sinagot sa kanila. Baliktad kasi, Chin. Ako ang nanligaw sa crush ko na hindi naman nanligaw sa akin. Torpe kasi. Kahit anong pagpapapansin ko sa kanya. Until one time, na-corner ko siya noon sa library. Naghahanap ng book sa statistics. Ginulat ko pa nga siya noon na may kasamang shh. Kasi nga, di ba, bawal magingay sa library. Itago natin ang crush ko sa name na Brian. Kilala niya ako bilang mataray. Katabi lang kasi ang room namin, different sections kami, kaya hindi kami magkaklase. Pero lagi akong nagpapansin sa kanya. Lagi niya akong nakikita at lagi ko naman siyang inaabangan sa room nila. Na para bang nag-aano ng kung ano-ano. Iba-ibang dahilan ko para makita lang siya at makausap kunyari. Kaso, walay pa din. Torpe talaga, sabi ko. Kaya ako na ang gumawa ng paraan. So nung na-corner ko nga siya sa library, pabulong akong nagsabi sa kanya ng ganito. Brian, may sasabihin ako sa'yo. Iniwas niya pa ang tenga niya sa akin. Tapos gusto na niyang umalis. Pero hinila ko ang polo shirt niya. Sabi ko pa, ng pabulong, pero may dalang pananakot ba? Na, sige ka. Pag di mo ko papansinin, sisigaw ako dito sa library na may manyak dito. At ikaw yun. Hindi ako nagbibiro Nagulat si Brian at natakot sa sinabi ko. Isipin mo ba naman sisigaw ako ng may manyak dito? Gusto kong tumawa sa reaksyon niya. Pero mas lalo akong nakyutan sa kainusentehan niya. Kaya binulungan ko siya ulit ng... So, pwede pa kitang maging boyfriend? Narinig mo? Gusto kitang maging BF. Tayo na ha, tayo na. At huwag kang mag-react dyan, kundi sisigaw talaga ako dito. Nakakatawa lang, Chin. And to make the eksena short, naging kami na nga. Haha. Nadala sa threat ko. At ewan ko ba sa kanya nun, if di rin naman siya tumutol nung nakalabas na kami ng library. Sabi ko pa, bukas ng 3 p.m. kita tayo sa kantin ha. Sabay tayong mag-snacks. Basta tayo na. Lagot ka sa akin if di ka sisipot. Sabi ko pa. So nagkaroon ako ng instant boyfriend. Para sa akin. Ewan ko kung sineryoso niya. Nakatitig lang kasi siya sa akin tapos napakamot ng ulo. Ako naman kasi tumalikod na at kinikilig na patakbo papuntang room namin. Na medyo natatawa. Sabi ko pa sa self ko, bahala
bahala na if anong tingin niya sa akin, basta yun na yun. Kami na. For me, boyfriend ko na siya. Then kinabukasan, 2 p.m. sa relo ko. At na akong mag-alas-stress para malaman if pupunta nga siya ng kantin. Dahil if hindi, that means hindi niya sineryosong sinabi ko na kami na nga. But if sisipot siya, that means jowa ko na nga siya. So ayun na nga, wala pang alas-stress pa, silip-silip na ako sa kantin sa malayo. At pag bell ng ring, o pag ring ng bell ng 3 p.m., ayun, nakita ko siyang nagmamadaling pumunta ng kantin. Parang may hinahanap. Natuwa ako. Kasi mukhang ako nga ang inaantay niya. So ako naman, pasimpleng naglalakad papuntang kantin na I know that time, nakatingin na siya sa akin. Ewan ko ba, Chin, ang kapal ng mukha ko. Nagawa kong mag-treat or mas-threaten ng lalaki para maging boyfriend ko. Antaray lang, di ba? Wala akong pakialam anong sasabihin ng iba. Ano ngayon kung ako ang nanligaw ng threat pa. Pero hindi ako nagsisi kasi nga, believe it or not, sa kantin pa lang, siya na agad nagtanong if anong gusto kong snacks. Then, binigyan niya pa ako ng tissue. Nagulat ako sa aksyon niya. Kasi parang natural ang kilos niya na tinitreat na talaga akong girlfriend niya talaga. I thought magiging awkward sa kanya ang first date namin sa kantin. I thought sasabihin niya sa akin na hindi tayo pwedeng maging tayo dahil binigla mo ako. O kaya sasabihin niyang bakit mo ako dinaan sa ganun. Pero ibang-iba sa inakala ko. At nang andun na ang snacks namin, siya pa ang first na nagsabi ng, so tayo na. Considered ngayong araw, official mag-on na tayo? Walang bawian na yun, ha? Ikaw ang unang lumapit, kaya panindigan mo yon. Na natapos ang kinain ko. Napa-OMG ako, Chin. Hindi naman pala torpe si Brian. Malakas nga ang loob eh. Pwede naman siyang humindi. Pwede naman siyang umiwas sa akin. Pero tinutuon niya na maging kami. Just imagine ako patuloy ang nahiya sa kanya. Parang nakahanap yata ako ng katapat. And then to make the eksena short again, nagulat ang lahat when my classmates saw us sa kantin at nagsimula ang tuksuhan sa room namin. Ayun na nga, nalaman na ng buong campus na kami na. Kilala kasi si Brian, isang artist, isang officer. Ganun kabilis ang pangyayari. Naging kami sa isang iglap lang. Masayang ma-in love. Masarap magmahal kapag ang crush mo ay naging boyfriend mo. Basta parang ganado akong mag-aral nun since nung naging kami na. Brian was my first love. Ako naman ang first love niya din. Sabi nga, first love never dies. Hindi basta-basta namamatay. Until sa nag-4th year high school na kami. Smooth sailing pa rin ang relasyon namin. We were still very in love to each other. Hanggang sa 2 weeks bago graduation namin. Katatapos lang ng periodical exams. Hinila niya ang kamay ko at dinala niya ako sa chapel ng school. Sabi niya pa, may pagtatapat daw siya sa akin. Bigla akong natigilan. Sabi ko pa, ng pabiro, oops, don't tell me makikipag-break ka sa akin. Di pwede. Natatawa pa akong sinabi yun kasi alam ko namang
Gano'n niya ako ka-love at wala namang kaming pinag-awayan para maging reason na hihiwalayan niya ako. Kaya nagbiro ako ng ganon because I told myself it's really impossible. We're so in love para mag-break up. Pero Chin, nagseryoso ang mukha niya. Nag-iba ang facial expression niya. Bigla akong kinutuban because he was like teary-eyed na while saying to me na, Mads, you know that I love you. Pero hindi ko na kayang itago ito sa'yo. I'm falling in love with somebody else. Sorry, Mads. Hindi ko talaga sinasadya. Pero 5 months ko na itong halos tinikis at pinilit na patayin yung feelings ko. Pero wala eh. I'm falling in love sa iba na more than pa sa love na naramdaman ko sa'yo. So please, hayaan mo na lang ako. Let me go. Magalit ka na sa akin, i-curse mo ko or what. Basta gusto ko lang maging honest sa'yo because you deserve to know. Ako naman that time, Chin, halos di ako makagalaw. Parang na-stroke ako na umiiyak na lang. Hindi ako makapaniwala sa mga sinabi niya. Akala ko, sasabihin niya, it's a prank. Pero wala. Seryoso siya. So after a few minutes, nasambit ko na lang na, paano nangyari yun? Wala naman akong napapansin na ibang girls sa tabi mo na posibleng ka-inlovan mo. Kasi always naman tayong magkasama at open sa isa't isa. Pero ba't di ako or di ko napansin na nai-inlove ka na pala sa iba? Sino ba siya? Si Marie, si Lani, si Jessa? Yun lang ang mga tanong ko sa kanya, Chin. Pero mas nagulat ako nung sinabi niyang wala sa kanila, hindi natin schoolmates. Eh sino? Kilala ko ba? Then garal-gal ang boses niya na sinabing, kasi yung neighbor namin, 6 months na ang nakaraan nung lumipat sila. Mas lalo ko nung nagulat kasi tuwing pumupunta ako sa house nila, alam kong halos sino yung mga neighbors nila. At yung bagong lipat at wala namang girl dun. And then I realized, sabi ko pa, don't tell me. And then Brian told me, yes, Mads. Yung neighbor naming si Ayan. Si Ayan na 5 years ang agwat namin at isang silahis na katulad ko. Boom. Parang may bombang sumabog. Isang balde din ang niluha ko nun, Chin. Until now, hindi ko pa rin nakakalimutan. All along pala, ang first love ko ay si Lahis pala. And it's been 12 years na ang nakalipas nung nangyari yon. Pero mahal ko pa rin si Brian na first love ko hanggang ngayon. Pero wala naman akong nagawa nun. Sobra akong nasaktan. Kaya after graduation namin, hindi na ako nagpakita sa kanya. Hindi na rin siya nagparamdam. Ganun lang natapos ang love story naming dalawa. Ganun lang. Wala na akong balita sa kanya. Di ko rin siya makita sa Facebook kahit hinalungkat ko na't lahat. High school friends ko na no update din about him. Sana kaya siya ngayon? Lagi kong tinatanong ang sarili ko. Gusto ko lang talaga siyang makita sana. After 12 years. Mangumusta? Gusto kong malaman kung si Lahis pa rin kaya siya. Or baka nagpakalalaki na. Baka may asawa na. Until now, I'm still hoping na mag-cruise muli ang landas namin. At gusto kong malaman if ano na ang buhay niya ngayon. So to Brian, kumusta ka na? San ka man ngayon, I hope you still remember the Madison who was once so in love with you. Gusto ko kasing itanong kung totoo bang na-in love ka sa akin nun. O pinilit mo lang itago ang totoong pagkasilahis mo. Gusto ko lang ding malaman mo na heto ako, single pa rin. Siguro na-trauma ako sa love or na-trauma sa mga katulad mo. I really just don't know. Waiting lang ako if may ibibigay pa si Lord sa akin. Sana nga, one day, mai-in love ako ulit.
Just like na-in love ako sa'yo before. Hanggang dito na lamang. Thank you for listening to my story. Until here, ang inyong kamax, Madison. Sing like no one is listening. Love like you've never been hurt. Dance like nobody is watching. And live like it is heaven on earth. Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Samahan si DJ Chini tuwing 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Ipadala na ang sarili niyong kwento, matuto ng leksyon at gawin itong inspirasyon. Dear Max FM with DJ Chini.